Kabanata 5, Mga bulong ng nakaraan. Ang mga labas ng lungsod ay isang disyerto na basurang lupa, isang sementeryo ng mga sirang gusali at mga baluktot na metal. Sina Elias at Anya, pagod ngunit hindi natitinag, ay nagpatuloy, ang papalapit na araw ay naghahagis ng mahaba, payat ng mga anino na tila kinukutya ang kanilang mapanganib na kalagayan. Ang mga anino, bagaman mas kaunti sa bilang, ay nagpapatrolya pa rin sa mga guho, ang kanilang mga galaw ay hindi gaanong mapusok, masinadya. Nakangaso sila, ngunit may nakakapangingilabot na pagtitiis. Nakatagpo sila ng kanlungan sa isang bahagyang gumuho na gusali. Ang payat na balangkas nito ay nag-aalok ng isang maliit na proteksyon mula sa mga elemento at, sana, mula sa mga anino. Habang ang araw ay umaakyat ng mas mataas, naghahagis ng isang matinding sinag sa mga guho, napansin ni Elias ang isang kakaibang bagay. Nakaukit sa mga gumuho na brickwork ng gusali ay mga kakaibang simbolo, kapareho ng mga nakita niya sa ritual sa istasyon ng tren. Ipinakita niya kay Anya. Agad niya itong nakilala, isang panginginig ang dumaan sa kanya. Ito ay sinauna, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng isang nakakatakot na halo ng takot at pagkaakit. Mga simbolo ng isang nakalimutang Diyos. Habang nagsasalita si Anya, nakaramdam si Elias ng lumalaking pagkabalisa. Ang mga bulong, ang ritual, ang mga nilalang, hindi sila basta-basta mga kilos ng kalupitan. Bahagi sila ng isang mas malaki, mas masamang disenyo. Hindi lamang ito ang katapusan ng mundo. Ito ay isang pagtawag, isang ritual na panawagan sa isang sinauna at lubhang makapangyarihang bagay. Ang mga araw ay naging gabi. Sina Elias at Anya ay naghahanap ng pagkain at tubig, ang kanilang kaligtasan ay isang pang-araw-araw na pakikibaka. Natuto silang asahan ang mga galaw ng mga anino upang makilala ang kanilang mga pattern, upang gamitin ang mga guho sa kanilang kalamangan. Sinimulan din nilang maunawaan ang mga bulong ng mas mabuti, hindi bilang mga random na tunog, kundi bilang isang wika, isang mabagsik na dila na nagsasalita ng mga nakalimutang ritual at isang kakilakilabot na kapangyarihan. Isang gabi, nagkukumpulan sa isang maliit na apoy, isiniwalat ni Anya ang isang nakatagong kaalaman, isang alamat ng pamilya na ipinasa sa mga henerasyon. Isang alamat ng isang nakalimutang kulto, mga sumasamba sa isang masasamang nilalang na tinatakan mga siglo na ang nakalilipas, isang nilalang na may napakalaking kapangyarihan at hindi maisip na kalupitan. Ang mga ritual ng kulto, Anya, ay dinisenyo upang pahinain ang selyo, upang palayain ang nilalang sa mundo. Ang mga simbolo sa gusali ay kumpirmasyon. Ang katapusan ng mundo ay hindi random. Ito ay resulta ng tagumpay ng kulto. Nagtagumpay sila sa pagpapahina ng selyo, na nagpapalaya sa nilalang at sa mga kakilakilabot nitong mga lingkod sa mundo. Ang mga anino ay hindi lamang mga nilalang. Sila ay mga pagpapakita ng sinauna, masasamang nilalang na ito. Nakaramdam si Elias ng panginginig na dumaan sa kanyang gulugod. Ang mga bulong ay hindi lamang isang wika. Ito ay isang panimula, isang babala sa nalalapit na pagdating ng nilalang. Ang kanilang pagtakas mula sa tren ay pansamantalang lunas lamang. Ang tunay na kakilakilabot ay darating pa. Ang nakalimutang Diyos ay gising na at ito ay gutom.